So ano nga po ba yung topic natin ngayon for today's video? So intro muna tayo, wag nyo pong skip tong video na to kasi maaaring makatulong to sa inyo pag nagkaroon na ng second batch ang mga store worker dito sa Finland. Naisipan kong mag-video ngayon kasi may nag-comment doon sa last na video na in-upload ko about doon sa binili ko na talbitaki o yung jacket for winter. So, nag-comment siya kung ano daw ba yung mga possible na itanong sa interview kapag nagkaroon na ng second batch ng store worker. So, hindi ko kasi alam for the nurses, okay? Hindi po ako doon naka-base. So, store worker po ang position ko dito. Kaya yung sa store worker na interview yung aking sasagutin. Hindi ko po mabibigay na lahat since baka nakalimutan ko na rin siya. Pero konting idea para kahit papano ay magkaroon na din kayo ng idea or maging ready na rin kayo sa mga possible na itatanong ng employer sa inyo kapag ka-time na ng interview. By the way, online interview lang po kami on the time na nag-conduct ng interview yung barona sa amin. By the way, hindi na po pala sila gumagamit ng Skype, ng Zoom, o ng Messenger kapag nag-i-interview sila. Pinapa-download po sa amin ang Microsoft Teams. So, dapat po, bago muna yung interview, or kapag alam nyong naka-line up na kayo for interview kay barona, you should always be ready na i-download na yung Microsoft Team nyo. So, Microsoft Team po ang ginamit nila for interview sa amin. Okay? So, dapat po maayos ang inyong background. Possible dapat na walang mga naririnig na background noise si employer. Hindi yun para sa kanila kasi para din sa inyo yun. Kasi hindi nyo maintindihan kapag merong background noise. So, kapag alam nyo or nag-set na si employer ng date of interview, dapat i-prepare nyo na yung sarili nyo sa place, sa internet connection, at sa mga isasagot nyo. Huwag kayong mag-alala kasi hindi siya same sa Pilipinas na yung mga interview is yung tipong talagang kakabahan kayo. Yung straight to the point. Yung mga ganong bagay na naranasan ko sa Pilipinas nung nag-a-apply ako ng trabaho na talagang nakapila ka pa lang, kinakabahan ka na. So, nung una, syempre nakakakaba. Kasi syempre kami yung first batch. Kami yung unang-unang sasabak sa interview ng 4 store worker. So, lahat kami walang idea. Okay? So, nung time na na-interview ko na, nagkaroon pa ako ng, bakit ko sinabing maging ready kayo? Actually, ready naman ako. Kaso lang, hindi ko ganong kinalkal siguro kinalkal ko naman yung Microsoft Team. Inaral ko siya. Pero hindi ko alam bakit hindi ako makita ng employer. So, naka-close yung camera, which is mali ko dahil nung inopen ko, naka-open na kasi ko iniintay ko na lang siyang tumawag. Ako talaga yung naunang mag-online. Pero kinlose ko muna yung camera ko kasi ayoko muna na makita niya ako kagad. So, yun pala yung mali ko kasi on the time na pumasok na siya at in-accept ko na siya, nataranta na ako, hindi ko na ma-open yung cam ko. So, ang ginawa ni employer, sabi niya, tatawag siya ulit, ayusin ko yung camera. So, mabait naman. Ayun, tas inopen ko na hanggang sa nagkaroon na kami ng interview. So, yung interview namin sa una, kabado ako, pero habang umaano yung oras, para bang nakikipagkwentuhan ka na lang sa kanila. Sa kanya, isa lang pala siya. Parang kwento na lang, parang sobrang gaan na parang kaibigan mo lang yung kinukwentuhan mo. Ganon sila mag-interview. Kasi ang sabi nila, paano mo ako masasagot ng maayos kung mag-interview ako ng strict? Yung mga parang, kumbaga, paano ka nga daw sagot ng maayos kung sila mismo yung parang nagsusungit or what, ganyan. Alam nyo ba ilang oras yung interview na inabot namin? Almost 2 hours. Ganon sila mag-interview. Kaya siguro, per day, isa ang nakaschedule for interview. Since late din pala ng 5 hours dito sa Finland. So, 7 PM ako na interview. Ayun. So, dun na tayo sa mga tips kung ano yung mga tinanong sa amin.
Okay, so ang natatandaan ko, ang unang tinanong sa akin ay, hindi tanong pala, kung ano yung una niyang pinagawa is to describe yourself. Siyempre, gano'n naman lagi, di ba, kahit sa Pinas. So, describe yourself. So, dinescribe ko siya in English. So, kailangan talaga English. Kasi para mas maintindihan nila kayo. Hindi na nga nila kayo maintindihan sa Finnish language. Tapos, sa English, hindi pa nila kayo maintindihan. Hindi ko naman sinabi maging fluent kasi hindi rin ako fluent. Pero, yung bang wag ka talagang kabahan para yung English mo ay maging smooth kahit na wrong grammar tayo. So, describe yourself. Tandaan nyo lang na lahat ng sasabihin nyo dapat yun yung nakalagay sa application nyo na pinilapan nyo sa kanila. Kasi doon talaga sila nagpipaste. Ang sabi sa amin ng employee ay ng agency sa Pinas, maraming na-interview pero bumagsak kasi iba yung sinasabi nila sa interview sa nakalagay sa pinilapan nila sa application sa Verona. Yun yung pinaka number 1 na dapat reviewin nyo, parang exam. Reviewin nyo kung ano yung mga nilagay nyo doon at dapat yun na yun yung makikita nila at mababasa nila sa sinasabi mo. Kasi ang interview lang naman talaga nila kung ano yung nandun sa pinilapan. So, kung meron kang isang mali doon at hindi mo nasagot yung tanong na doon, parang siguro yun yung magiging cause ng hindi mo pagpasa. So, nandun kasi yung ilang years ka naging sales sa Pilipinas, ano yung ginagawa mo sa trabaho, ano yung ginagawa mo sa cashier, ano yung ginagawa mo sa customer service, ano yung ginagawa mo as a sales worker. Nag-i-inventory ka ba? Lahat yon, lahat ng ginagawa nyo at nilagay nyo sa pinilapan nyo is talagang itatanong nila yun. Okay, so number 2 na tip sa question na tinanong nila sa akin is, why are you interested in the job? Or bakit ka interesado sa job na pinost nila, which is yung store worker? Siyempre, ang sagot ko, kasi yun yung position ko ever since. Yun yung experience ko. Kaya para sa akin, may idea ako dun sa position na hinahire nila. So, which is, yun naman kasi talaga, hindi mo naman siguro papangarapin na mag-apply sa position na hindi mo gamay, lalo na kung first-timer ka or sa ibang bansa yun. Since, dito rin kasi sa Pinas, naghahanap sila ng experience, ng mga 3 to 5 years experience dun sa job position na hinahire. Ayun, so ganun yung sinabi ko. Sinabi ko na kasi I really have those experience sa job position na hinahire nila. Number 3, ano yung impression mo sa Finland? Yan. So, kasi nung na-interview kami, hindi pa kami magkakakilala nung mga natanggap. So, nung nagkasama-sama kami nung first medical namin, pare-parehas pala kami ng ginawa. At dahil pare-parehas din tinanong sa amin yung what is your impression in the country of Finland? Which is, same kami ng mga ginawa ng mga kasama kong first batch. Nag-research talaga kami about Finland. Nanood kami ng mga YouTube about Finland. Tinignan namin kung ano yung mga ginagawa sa supermarket. As in, talagang nag-research kami pare-parehas. At kung ano yung mga amenities or yung mga tourist spots sa Finland. Which is, kasama siya sa tanong na parang malaking impact sa kanila na ginawa mo yung pagre-research mo about Finland. Na siguro doon nila nafe-feel na interesado ka na pumunta doon sa lugar nila. Ayun. So, yun yung mga natatandaan kong interview na para sa akin is makakapagbigay ng 80% to 90% chance na mapasok kayo or matanggap kayo or makapasa kayo sa interview. Kasi yung ibang interview na kahit mahaba na siya like 2 hours, more on story na lang talaga about yourself, about sa Finland, about sa tourist spot. Hindi kami masyadong nagkaroon ng conversation about sa gagawin mong trabaho. Parang sinabi lang niya na kung ano yung typical na supermarket sa atin is
may pagkakahawig din siya sa ginagawa doon, which is yun nga, kasi hindi ka naman mag-apply kung hindi ka sigurado sa job na papasukin mo kung wala kang experience. And nandun na rin din kasi sa part na itatanong nila, kapag may problema sa store, ano yung mga possible na solution na gagawin mo? So, yung mga ganong bagay po ang kanilang mga tinanong sa amin. Hindi ko lang po alam sa iba kung mga kabatch. Basta ang natatandaan ko na pare-parehas kami ng tanong is what is your first impression in Finland? Yun. And why do you like to go in Finland and apply for this job? So, yun yung natatandaan kong pare-parehas na tinanong sa amin. So, napakalaking bagay na iba yung way ng interview ng employer ng Finland kumpara sa mga interviewer natin dito dyan sa Pinas. Kasi ginagawa nilang comfortable yung pag-interview, during interview, na parang halos ilalabas mo lahat ng gusto mo, ng pangarap mo, kung bakit gusto mo yung job, kung bakit mo pinangarap na matanggap, kung bakit gusto mong matanggap. So, ayun, ganun. Kasi hindi lang ikaw yung nagsasalita, pati yung interviewer nagsasalita siya. Talaga nagkukwento din siya. Tapos, ang ganda-ganda pa na nag-interview sa akin. Kamukha niya si Frozen, si Elsa, kaso wala na siya dito. Hindi na siya part ng Barona. So, ayun lang guys. Sana nakatulong ako ng kaunti para mabigyan kayo ng hint. Sorry, hindi na masyadong smooth yung mga tips ko kasi ilang months na rin nakalipas dahil since parang November pa ako na interview last year. Pero alam ko may vlog ako dun sa mga unang-unang part ng vlog ko na medyo fresh pa dun kung ano yung mga tinanong sa amin. And I'll try to ask my other batch na kung ano pa yung ibang in-interview sa kanila, then I will do the same vlog again. Or pwedeng sila yung interviewin ko since magkikita-kita kami on the next week. Meron kaming parang team building, then I can conduct the interview. Or pwede ako mag-conduct ng interview sa kanila. Ayun lang guys, thank you so much. Please don't forget to subscribe my channel. It's Kai in Finland. I also have my TikTok account. Same lang din po, Kai in Finland. Doon mas marami akong binablog about sa trabaho ko dito. And I also have my Facebook page. It's Kai in Finland. Ayun lang guys, thank you so much. Moi kaikille! Hey pa!